So para sa inyo mga naghahanap ng bagong keyboard ngayong 2025, ito pinadalan tayo ng Rock Gears Philippines ng kanilang bagong keyboard, and this is the Rock Bulan. Yan, nababasa nyo naman, di ba? Bulan. Bulan means, mamaya ko na sa inyo sasabihin. So Okay. quick disclaimer lang, ang keyboard na to is pinadala po sa atin ng libre. Pero yan, sisiguraduhin natin na walang bias sa video na to. So kung binili man natin ito, or pinahiram or binigay ng libre, yan, wala pa rin magbabago kung ano yung sa tingin ko ang product na nire-review natin. So without further ado, review na natin to. Let's go! So ang ibig sabihin ng bulan guys is moon. So buwan, yung buwan na makikita nyo pag gabi. So bago natin tingnan yung keyboard, syempre tingnan muna natin kung ano yung laman niya. Ang presyo pala nito guys, sabihin ko na sa inyo, it's ranging from 2,095 pesos sa kanilang ECPC website dito sa Direct. So sila ang pinaka-dealer ng Rock Gears, okay, ang ECPC. So, pwede nyong bilhin itong keyboard na to directly from ECPC dito sa kanilang website. So, makikita nyo dito guys, in stock na siya pero wala pang reviews, wala pang benta. Kasi nga, bago lang itong keyboard na to at the time of this recording. Mas mababa pa to kung bibilin nyo ito sa kanilang Shopee store. Dito rin sa ECPC. Meron din yung rack dyan. Same lang naman. So, i-click nyo na lang yung link in the description, then dito rin lang kayo pupunta. So, dito, 1,995 pesos. Hindi aabot ng 2,000. And then, makaka-discount pa kayo kung tatimingan nyo ito sa mga payday sale or sa mga monthly sale promotion ng Shopee. Alright, so tingnan muna natin kung ano ang mga inclusions ng keyboard na to. So the usual, meron siyang USB cable para sa kanyang wired mode and also for charging. And then meron siyang manual, one page, ganun naman talaga ang rack. So straight to the point sila, makikita nyo na agad dito yung mga functions and shortcuts. And then ito yung kanyang USB connection toggle, makikita nyo dyan. And yan, makikita nyo yung iba't ibang features and specification ng keyboard na to. So, nandito sa manual. And then, ito lang. May kasama siyang keycap puller, switch puller, and then may extra siyang switch. Okay? So, yan lahat ng inclusions ng Rock Bulan. So, tingnan natin ng actual yung keyboard. So, this is the actual look or actual design ng Rock Bulan. So, kaya bulan siya. Ayun ay dahil sa kulay niya. So, gray color siya. Fan na fan ako ng mga ganitong colors. Yung mga parang patay na kulay pero ang lakas ng dating basta tama yung combination. Ito is dark gray. Yung light color nito is parang cream na brownish. And then this one is the dark gray. So, para siyang charcoal na medyo black. So, tricolor ang kanyang keycap combination. Yan, napakaganda. So, ang ginamit na material dito is ABS plastic. Kaya medyo magaan siya. Nasa 780 grams ang kanyang weight. Yan, plastic fantastic. Metal knob. Yan, makikita naman natin dito. Ito lang yung part na sa kanyang physical na metal itong knob. Maganda rin siya. Pero parang masyadong malaki ano. Sana nilitan ng konti. Well, anyway, this is obviously a 75% layout keyboard. Meron siyang 82 keys in total. Ang kanyang plate is a PC plate. So, maganda ang tunog nito. Parang diffuse siya ng konti, no? Maganda yan kung gusto nyo ng mga talky sounding keyboard. So, ang keycaps niya naman guys, it's a PBT, double shot. Medyo manipis siya, kaya siya medyo talky or poppy ang dating niya. Around 1.1 millimeters ang kanyang diameter. So, tricolor. So, ang kanyang switches naman is a basic Otimo Red. Yan, tingnan natin. So, this is the Otimo, kanilang basic switches. This is a 5-pin. Usually, makikita natin yan sa mga pro. Kaya siya 5-pin para mas stable. Hindi masyadong nagwawabble yung switch dito sa pag nakasalpak na sa ating keyboard. So, ang stabilizers naman nito is, syempre, it's a plate mounted. Pero, maganda ang kanyang pagka-tuning. Pero, this one is just basic stabilizers. So, ngayon, pakinggan nyo yung typing sound test ng Rock Bulan.
So, ang location ng kanyang port is medyo gitna na medyo nasa right side, pero hindi siya sa dulo. And then dito meron siyang magnetic dangle storage para hindi yan nawawala. So, magnetic na rin siya, hindi basta-basta mahuhulog. And then makikita natin yung mga toggle switches, nandito yung Windows or Mac. And then yung connectivity selection. Meron pala siyang tatlong height adjustment. Ito yung pinaka-normal, then medium level, and then ito yung mas mataas. Depende sa inyo kung saan kayo sanay. So makikita naman natin yung mga legends and shortcuts dito mismo sa keycaps. So kahit hindi nyo na masyadong basahin yung manual, so straightforward na yan gamit ang function. Yan, pag i-on nyo yung RGB, makikita nyo naman na dito. Ayan o. Dito banda sa may home, page up, page down, nandito yung controls ng RGB. And nandito rin sa arrows. And then, kung i-reset nyo naman siya, just press function and then escape. Hold nyo lang 3 to 5 seconds, magre-reset na siya. Alright, sa key features naman, unang-una is yung RGB niya. By the way, this is a south-facing LED. Yeah, tingnan natin yung kanyang RGB. Yan, makikita nyo naman. So, pipindutin nyo lang itong mga nandito sa gilid para mag-change. So, maganda tong RGB effect niya kung naka-transparent keycaps kayo. So, kung gusto nyong RGB bling-bling and RGB fanatics kayo, yan, I suggest gumamit kayo ng mga transparent keycaps para mas makita nyo. Or yung may mga backlit na keycaps para makikita nyo talaga yung effect ng RGB kung mahilig kayo sa RGB. So, it's a tri-mode connectivity, meaning meron siyang wired and wireless, meron siyang Bluetooth, and then meron siyang 2.4G. Kung 2.4G guys, it's as good as naka-wired. So 1000 Hz ang kanyang polling rate at ganoon din ang 2.4 kung gusto niyo gamitin yung wireless na sa 1000 Hz polling rate. So kung gagamitin niyo naman ang kanyang Bluetooth mode, so pwede niyo yang gawin basta merong Bluetooth ang inyong computer, ayan, laptop, PC, and then smartphone, tablet kung gusto niyo gamitin. Meron siyang up to 3 na slots. ZXC, makikita nyo dito. So, pwede nyo siyang pag-alternate. Pindutin nyo lang yung function and then kung ano yung man yung isa-save nyo. So, kailangan i-pair nyo muna and then magpalit-palit na lang kayo or mag-rotate-rotate na lang kayo kung dala-dalawa or tatlo-tatlo ang inyong devices na ginagamit. So, ang battery nito is 4,000 milliamps. Ang charging nito is around 6 to 7 hours para mag-full charge siya. Matagal na rin ang battery nito, lalo na kung gumagamit kayo ng Bluetooth mode kasi 125 Hz lang ang kanyang polling rate, meaning matipid siya sa baterya. So, makikita nyo may indicator dyan. Magre-red yan pag low bat na. By the way guys, pag nag-gaming kayo, huwag kayong gumagamit ng Bluetooth kasi mabagal yan. Mababa kasi yung polling rate niya. Dapat naka 2.4G kayo pag naglalaro kayo ng wireless. So, downloadable lang software nito, makikita nyo dyan sa rock.ph or sa EasyPC. Kung gusto nyo i-download ang kanyang software, kung gusto nyo mag-tweak ng konti, gusto nyo i-remap, gusto nyo gumawa ng sariling RGB, mag-save ng profiles, so lahat yan magagawa nyo sa loob ng software. So, ngayon guys, iti-tear down natin itong Rock Bulan. So, ang keyboard na to is very mod friendly. So, pwede kayong mag-tape mod, pwede nyong i-loop yung kanyang switches, and then pwede nyo rin gawin is magbawas ng kanyang acoustics, yung mga pads niya. Pwede nyong tanggalin kung may hinahanap kayo na sound or gusto nyo mag-experiment ng sound na gusto nyo, tanggalin nyo lang yan. So, nasa sa inyo na yan kung imomod nyo pa to o hindi. Pero sa akin, okay na siya ng stock. So, hawig na hawig siya sa mga ibang 75% na keyboard. Parang ganun din siya. So, madali lang siyang i-mod, madali lang siyang buksan. Pero kung stock lang ang gusto nyo, goods na rin siya. Alright. So, dating tayo sa price to quality. Ang quality nito is, gaya na sabi ko, it's plastic. Nasa 780 grams ang kanyang weight.
which is good, which is decent enough. Okay yung bigat niya para medyo stable tayo pag naglalaro tayo ng games. Hindi siya basta-basta gumagalaw, and ganun din pag nagta-typing. So, sa kanyang price to quality sa around 2,000, para sa akin, goods na to. I'm sure may mga makikita kayong mga magnetic na mga ganito na nasa ganyang price din. Guys, magkaiba ang Hall effect sa magnetic. Para silang pwede sa gaming, para silang pwede sa typing. Ang advantage lang kasi talaga ng mechanical is maganda ang sound niya, tsaka mas maganda ang feel niya kaysa sa mga Hall effect switches. Mas marami ang kanyang switches na pagpipilian. Sobrang dami. Ang Hall effect kasi limited pa lang ang mga switches. Although, nagkakaroon naman na konti-konti, pero alam ko matagal-tagal pa yun. Kasi nakafocus sila sa performance and gaming. But this one, it does not mean na hindi kayo makakapag-gaming dito ng maayos. Makakapag-gaming pa rin kayo dito ng maayos. Kasi naka 1000 Hz polling rate siya. And kung gusto niyo talaga siyang gamitin pang gaming, then kumuha kayo ng mas mabilis na mechanical switches gaya ng mga Speed Silvers. And take note guys, ang rock bulan is isa lang ang kanyang kulay. So, it makes sense na bulan yung tawag kasi nga, isa lang yung color niya. Tsaka, napaka-unique ng keyboard na to. Parang ito pa lang yata yung nakikita kong gantong kulay. Wala pa akong nakikitang ibang ganitong kulay na keycaps and yung kanyang frame. So, ito pa lang, itong rock bulan. For the overall price to performance ratio, naging maganda experience ko dito for my weeks of testing sa gaming and typing, sa browsing. So, wala naman ako na-encounter na kahit anong issue sa software, sa performance, wala naman siya. And even yung disconnection, wala naman akong na-encounter. So, kung maka-encounter man kayo ng mga factory defect or issues, if ever man na may ma-encounter kayo, make sure na bibili kayo dyan directly sa link na nakalagay sa description or sa pin comment section para meron siyang warranty. Kung proven na sira, then papalitan nila yan ng libre. And then, pag i-return nyo naman siya, madali lang naman din. Hindi naman siya ganun ka-hassle talaga. So, sa totoo lang guys, medyo tight ang competition pagdating sa mga entry level na 75% na feature pack na gaya netong rock bulan. Ang sa tingin kong mag-stand out dito sa keyboard na to is yung kanyang colorway, kanyang keycaps, yung kanyang frame, yung kulay niya ang magdadala, tsaka yung mga features niya na try mode, may knob pa siya, 'di ba? Ito kasi itong knob na to pang-akit to eh. Good entry level. Pagdating sa presyo niya, goods na kasi wireless din naman siya, and then may RGB and everything. Tsaka hindi mo na siya kailangan talagang i-mod. Basta satisfied ka na sa tunog niya. Ang gagawin mo na lang pag hindi ka satisfied, magpalit ka na lang ng switch. Kung marami ka naman mga switches dyan, yun na lang yung pagpipilian nyo, salpakan nyo na lang. Then kung hindi nyo gusto ang kanyang keycaps, then pwede nyo naman palitan. But for me, kung gagamitin ko to as is, then it would be good enough as is. Kasi sa price neto na 2,095 na SRP, bababa pa yan eh. So, makakuha nyo to ng 1,800. Sure ako dun, gamit lang kayo ng voucher. So, para sa akin guys, dahil ako gusto ko yung kulay neto, syempre, kukunin ko siya, bibiling ko siya. Pero kung hindi nyo trip yung kulay, then marami pang mga keyboards dyan na nasa market ngayon na halos ganito rin ang features, ganito rin ang specs. So, nakadepende na sa inyo. Pero para sa akin, magiging reason ko para bilhin ito is mainly yung design, yung color. Lalo na kung nagtitipid tayo ngayon, kung gusto natin ng keyboard na below 2,500 or below 2,000 pesos. So I think yun lang guys. I hope na nakatulong itong video na to. Kung nakatulong man, please hit subscribe and then i-like nyo tong video and then comment anything you want kung meron kayong katanungan. Para maging updated naman kayo, please follow Rock Gear sa kanilang Facebook page and visit nyo ang kanilang mga website. So that's about it. This is Budget Tech Reviews. Don't forget to follow my Facebook page na Kuya Big Tech Reviews. And I will see you around. Maraming salamat sa panonood nyo. GG!